Alright, sige, tinatangka nating nakuha natin sa ating linya ng telepono si Fire Superintendent Anthony Arroyo, siya po spokesperson at hepe po ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. I understand, nung unang nilabas ni Secretary Remulla ito, meron na silang nilabas na press statement dito. Meron. Actually, Posisyon. nagsalita na noon pa si Secretary Remulla na meron talagang tinatawag na kickback scheme sa Bureau of Fire Protection. Isa pa lang po ito sa mga attached agencies ng DILG. At sinabi nga, Weng, the most corrupt. Yun ang kanyang taguri dito sa... The most corrupt agency. Mas corrupt pa ba sa DPWH to? At saka na-dislodge niya ang Bureau of Customs, tsaka ang BIR. Diyos ko naman. So baka ibig niya sabihin, sa ilalim ng DILG. Siguro. Yes, Nasa linya natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga, Superintendent. Yes, Morning sir. Opo, good morning, Sir Joel. Good morning, Ma'am Weng. Yes po, good morning sa lahat ng tagapakiting. May bagong development, 30 million. Yung Kickback figure, scheme. Kickback scheme dyan sa Bureau of Fire Protection. Binabanggit hanggang taas. Hanggang sa fire chief o fire director. Initial reaction ng Bureau of Fire Protection dito po sa impormasyon na ito. Yes, sir. We confirm po yung meron kaming na administrative relief last January 7 patungkol dito sa ongoing na investigation na ginagawa ng aming Internal Affairs Service and DII. No, so ongoing po ang investigation para magbigay daan sa ginagawang investigation ng ating team ay na-relieve po yung dalawang key official natin. Anong posisyon ng mga yon, Superintendent? Opo, isa yung sa regional office at isa naman po sa Quezon City Fire District. Okay. Regional office, ano to? Region 4? Dito po sa NCR. NCR. Would you care to name yung mga sinuspending mga opisyal ng Bureau of Fire Protection? Opo, ongoing pa sa investigation, so mas mainam po na huwag na lang banggitin. Opo. Okay. Ano po? Para mas tuloy-tuloy po ang pagkalap namin ng mas matitibay na investigation. Matitibay na ebidensya during the conduct of investigation. Superintendent, ano na po yung lumalabas na mga detalye sa inyong investigasyon? Ano yung sindikato ba ito sa loob ng Bureau of Fire Protection? Sino-sino ang mga sangkot? I guess hindi lang itong dalawang ito ang sangkot, yung inyo na-relieve. Yes po. So, ayaw namin na i-preempt dahil sa ongoing pa ngayong investigation. Pero rest assured po, we support the move of our good Secretary John Vic Remulla for cleansing up the BFP. Kaisa kami sa aming panawagan din, and this aligns with our agency's integrity monitoring at internal cleansing program. So, yun din, we are committed sa due process and maintaining talagang wala kaming tolerance dyan. Zero tolerance policy for any misconduct and corrupt practices. Kung sindikato yan, so lahat po yan ay mananagot. So, talagang ongoing pa po ang mas malalim na investigation na ginagawa ng ating... May madadagdag ba sa mga masususpinde na mga dinadawit dito po sa anomalyang ito? Yes, sir. Kung may madadawit pa na karagdagan ay maaasahan nyo po ay agaran naming aksyonan po yan. Paano po yung kickback scheme sa Bureau of Fire Protection? At least in this case, at least in this case. Sige, ano nga ba ang nangyari dito? So may allege nga po na may kickback scheme. So iniimbestigahan po kung saan yon galing ang sinasabing kickback, no? So meron tayong kasi mga fire safety compliance diyan sa active fire protection system. So isa na nga po yung mga fire extinguisher maaaring doon, so ongoing investigation, at iba pang mga tinitingnang anggulo ng ating mga investigation team, no? Meron kasi diyan mga active fire protection nga yung nabanggit rin ng ating kalihim John Vic Remulla, yung mga fire sprinkler system, fire detection and alarm system, and other mandatory requirement. Tinitingnan po lahat yan ng ating mga investigating body. Kasi sa Bureau of Fire Protection, basta sa lahat naman ng tanggapan, Joel, basta hihingi ka ng clearance. Ang daming punto ng pwedeng katiwalian, hindi ba? Dito sa kaso ng Bureau of Fire Protection, paki-confirm kung ito yung dito sa scheme na to, Superintendent Arroyo, yung kailangan sa isang gusali pa nagpatayo ka,
o mag-ooperate ka na isang halimbawa ng administrative lang building, kailangan meron kang fire extinguisher. Tama po. May permit kasi yan na Correct. hihingi sa, Kasama sa yun Bureau sa of Fire. clearance, hindi ba? Yan, Kailangan integral yan, may integral, fire extinguisher ka. Ano po ba ang requirement? Bakit kailangan na magkaroon ng puwang doon para magkaroon ng kickback scheme? So yun po ay parte ng investigation natin. Pero for the clarification, no, yung sinasabi natin mga mandatory requirements po ay nasa Republic Act 9514 po yan, nasa Revised Implementing Rules and Regulation, lahat po ng mga requirements na yan. So dyan po natin tinitingnan ang mga scheme kung paano nakakasingit yung mga, kasi mahigpit po namin ipinagbabawal ang any recommendation or any pagbenta ng mga nasabing halimbawa ay fire extinguisher. So marami na kaming naaksyonan, marami na mga complaints na naaksyonan ng aming tanggapan para tungkol diyan, at patuloy ang aming panawagan sa mga nabiktima na kami po ay talagang seryoso laban sa anumang katiwalian, no? At kami nga po ay patuloy nakikiusap at na makipagtulungan sa aming tanggapan sa mga nabiktima ng mga ganitong maling gawain. At tulungan kami makakalap ng matitibay na mga ebidensya. Pero yes po. Superintendent, ibig sabihin nito, pag halimbawa, bawal mag-recommend, di ba? Tama po. Ng kung anong brand o Kasi, sino man supplier. Pero sa kasong ito, lumalabas na yung iniimbestigahan ninyong opisyal ay merong kasabwat na pribadong sektor at yun ang ini-endorse niya or pinersa yung may-ari ng building na doon bumili sa supplier ng fire extinguisher. Ang bintang pangaweng, kaanak pa nung Bureau of Fire Protection official, yung supplier po ng extinguisher. Yes po, Sir Joel, Ma'am Weng, no? Isa yan sa talagang iniimbestigahan. Talagang dyan po nakalinya ang ating ongoing investigation. Malaman ko lang po, sino ba nag-initiate? What initiated the investigation? Ano ba ito? Si Secretary Remulla ba dahil may sumbong sa kanya o mismong kayo? Ang Bureau of Fire Protection ang nag-initiate ng investigation, nalaman ni Secretary Remulla na mayroong ganyang investigation dahil may nagsumbong po sa inyo. Meron din pong nakarating sa aming tanggapan sa BFP i-reklamo at iba pang mga complaint, no, in relation to that. At nag-conduct ng ongoing investigation, pero mas lalo pong tumibay yung simula ng investigation on the part of the national office dito sa aming national headquarters from the Internal Affairs Service at saka DII or Directorate for Intelligence and Investigation, para talagang tinitingnan mabuti kung ano ang nangyari doon sa katiwalian na alleged na sabing kickback na nasabing 30 million. Yes, gaano ba, batay ba sa ating fire code, gaano ba kadalas ang minsan? Gaano ba kadalas ang pagpapalit po ng fire extinguisher? Halimbawa, bumili ako ng fire extinguisher ngayon. Bago building mo. Bago building ko. Lahat ng floor dapat meron. Mahal pa naman ang extinguisher. Ilang taon bago namin to palitan, batay do sa panuntunan. Kasi pagka hindi pinalitan, expired na yun. Bawal na rin baka yan hindi sa tayo fire mabigyan code. ng clearance o whatever. Yes, sir. So on that part, kung nagre-renew po halimbawa, one of the requirements yan ng ating Revised Implementing Rules and Regulation, yung kung tawagin natin ay Fire Safety Maintenance Report. Yan po ay signed po ng fire safety practitioner o di kaya sa kasalukuyan yung admin ay pinapahintulutan or any professional practitioner doon sa gusali. So ibig sabihin, sila po ang magsasabi kung based on their audit, kung halimbawa yung fire extinguisher nga ay in good and operational condition. Gayon din ang other na mga active fire suppression system doon tulad ng sprinkler, sila rin po ang magche-check, mag-audit kung okay po 'yon. At ganun din ang other tulad ng fire detection and alarm system ay talagang gumagana at maaasahan. So through that report po, doon po babase ang ating mga fire safety inspector. So kung halimbawa depende po yan sa supplier or sa installer ng nasabing mga system. So kung sabihin ng system, so medyo under repair or inaayos, so pinagbibigay alam yan sa amin
at hindi pa i-issuean muna ng kaukulang certificate. So, So part of auditing yan. May internal audit actually sila. Gaano kadalas ang audit? Periodic po, annually po binibigyan natin. okay. Tapos ang usually po ang issuance naman ng aming certificate po ay fiscal year. Kung kailan na issuance ay isang taon, no? So hindi siya calendar year. Halimbawa, kung ngayong araw na issuean ng January 13 ay mag-expire siya usually after a year ng January 13 din. Superintendent Arroyo, gaano po ka-credible yung audit? Baka kasi kindatan lang din yung Joel, ayun nga, tapos na, bigyan mo ako ng clearance. Sabihin mo doon na working lahat ng gamit ko para hindi ako maggumastos. Pero kindatan silang Meron dalawa. bang nagka-counter-check ng auditor? Opo, on our end po, wala kaming authority na magsabi na ay ang fire extinguisher na yan ay in good operational condition dahil po ang makapagsabi niyan ay yung mismong provider o di kaya yung yung auditor ng nasabing building, yung nag-prepare ng fire safety maintenance report. So, as long as binanggit nila na yan po ay in good operational condition pa, so yan po ang aming basihan. So, ang aming lang naka-counter-check dyan kung minsan ay sa pagkandak halimbawa ng drill. No? So, pag drill kasi ay nagagamit yan ang mga system na yan. Halimbawa, kasi ang hirap din i-test yung ating mga active firefighting equipment dyan. Halimbawa, paano natin itetest yung fire detection and alarm system? So, madalas yan natetest natin during the drill. No? At meron yung mga fire sprinkler system na intended for testing. So, yun po ang tinitingnan natin. Kung yung buong system po ng halimbawa, ang gusali ay required ng mga ganyang system po. So, doon natin na-audit madalas sa mga ginagawa nating mga drill. Pero hindi nyo na po na-double check kung tama yung nakalagay sa audit. Kasi kung sariling audit nila yon, paano nyo binivet kung tama yung audit report nila o hindi? Na pag sinabing itong fire extinguisher sa third floor ay working well, hindi nyo tinitest yun kung tama o May hindi. gauge kasi yun, alam ko. Correct, May oo. gauge yun, di ba? Oo. Kaya lang, yung gauge ba is... Sinusuri din ba yun? Tsaka pwede ba nating pagbatayin talaga yung gauge? Baka kako mataas yung gauge pero wala na talagang laman. Laman, oo, Hindi totoo. masyadong marami Opo. naman. So sa amin lang po, yung validation lang po, no, binabalidate natin. So isa yan sa mga validation na nagsabi po si provider na yan po ay talagang good operational condition. So doon kami magbabase po na yan po ay talagang condition pa. At anytime na may emergency ay pwede siyang gamitin at talagang operational. Ako lang last point ko, Joel. Matagal na po kasi ang issue ng corruption sa Bureau of Fire Protection, Superintendent Arroyo. Hindi ito bago. Paulit-ulit itong issue ng ng fire extinguisher pati yung sprinkler. Pero persistent yung issue at sa mga sumbong. Ibig sabihin hindi talaga nalilinis po ang sistema sa loob. Ano talaga yung sistema nyo para masigurado natin na sumusunod sa tamang panuntunan ng mga taga Bureau of Fire at hindi katulad nito na nakikipagsapwatan sa kamag-anak na supplier para lang may kickback na 30 million pesos? Yes, ma'am. Kami po ay talagang seryoso laban dyan sa mga katiwalian na yan at patuloy kaming nakikiusap din no, na makipagtulungan sa aming tanggapan sa mga nabiktima na mga ganitong maling gawain. At tulungan kaming makakalap din ng matitibay na ebidensya. Isumbong sa aming mga online platform. Pwede kayong dumulong sa aming BFP e-reklamo. Yan po ay makikita sa aming official website. Pwede kayong magsumbong doon agad through online o di kaya sa aming FB official website ng BFP National Headquarters o di kaya sa 888 Citizens Complaint. Pwede nyo rin iparating doon at may focal person kami at dito yan babagsak sa aming tanggapan. So muli po no, talagang kami po ay committed yan sa due process na yan at hindi namin yan tinotolerate. We do not condone nor tolerate po any corrupt practices at kami po ay patuloy na talagang gagawa ng kaparaanan para mawakasan na itong paulit-ulit na nangyayari sa aming tanggapan. Okay. Ang reklamo po sa inyo ay overpriced fire extinguishers and sprinklers. Wala naman pong ghost sprinklers o kaya ghost fire extinguisher. Binayaran pero hindi dumating. Wala naman ganon na superintendent, no?
Kaya pag sa validate, sir, imposible po kasi pag titingnan natin yung fire safety maintenance report, so syempre sinabi ang sprinkler ay gumagana. At prior to that, yung fire safety maintenance report, syempre ang una talaga diyan, yung fire safety compliance report, yan naman po ay talagang requirements yan bago gumana or mag-operate or magkaroon ng occupancy ang building. Kaya ko naman naitanong yan para patunayan na hindi kayo most corrupt. Ang most corrupt po, DPWH pa rin. Kasi nga may ghost Wala sila kayong doon. ghost. Sila meron. Superintendent, salamat Mahirit lang ako. Sige, Yung supplier po pala dito sa 30 million kickback scheme na to, iniimbestigahan nyo rin o Kasama yun? pinapaubayan nyo sa Kasama iba? sa investigasyon? Yes po, kasama sa investigasyon yan kung paano ang nasabing alleged sa buwatan. Tukoy nyo na ito tukoy nyo na ito at yung relasyon doon sa mga sinuspindi po ninyo o na-relieve ninyo ng mga tauhan. Ongoing pa rin ang investigation, ma'am. We don't want to conclude anything para hindi ma-preempt yung matibay na kinakalap naming mga ebidensya po. Maliban siguro sa kaso, kung mapapatunayan sangkot nga yung kumpanya, blacklisted. At the same time, siguro linisin na rin yung listahan natin. Ano yung accreditation? Oo, ng mga meron supplier. mga accredited sila Meron diba? ba? May meron mga accreditation? accredited kayo? Wala po. Ang nag-accredit po niyan ay yung DTI-BPS pa rin natin. Pag sinabi nila ay yan po ay lehitimong supplier, so on our end naman po, ang lahat ng supplier ay kailangan po magkaroon ng mga mayor's permit. So part of mayor's permit and business permit, ini-inspect rin po namin yung mga manufacturer or supplier na yan. So, ang kaakibat niyan, yung fire safety inspection certificate pa rin at may lihitimo silang mga business permit kung saan sila located. Pero patungkol doon sa mismong product na talagang pasado sa DTI approved ay ang yung BPS pa rin ang magsasabi na yan po ay mga lehitimong mga nagsusupply dito sa ating fire extinguisher or fire extinguisher business po. Alright. Sige. Thank you. Superintendent Arroyo, thank you. Babalikan namin kayo ulit pag may resulta na ito at sisingilin namin kayo sa resulta. Yun, Yes po, maasahan nyo, Ma'am Weng at Sir Joel at Thank you. lahat po ng ating mga publiko ay maasahan po yan. Thank you. Si sir. Fire Superintendent Anthony Arroyo, spokesperson, Bureau of Fire Protection, mga kapuso.